Ang tagal naman ng kapatid mo, Presi. Ewan ko ba tay kung saan nanggaling yun. Kaya aga-agang umalis. Itay! Itay! Oh, na pala eh. Anong problema ng batang yan? Itay! Oh, Nonoy, bakit? Uminom ka nga muna ng tubig bago ka magsalita. Ano ba nangyari, Nonoy? Itay, ate, may natagpo ang patay doon. Oh, anong problema natin doon? Tay, ang masakit nga nun, sabi ni Kapitan, tayo ang tinutumbok na tumira doon sa patay na tao. Tapos narinig ko pa, pupunta raw sila rito mamaya. Tapos palalayasin tayo, tay. Ano? Aba, wala tayong kinalaman doon. Yun na nga eh. Yun na nga kinasasakit ng loob ko, tay. Tapo! Mang Placido! Buksan mo ito! Mang Placido! Kapitan, magandang araw. At anong maganda sa araw? Mang Placido, ilang beses na tayo nag-usap. Pero anong ginawa mo? May natagpuan na namang patay doon. Ganon. Ano namang kinalaman namin doon, Kapitan? Kahit naman hindi mo ako pagsabihan, matagal na kaming huminto. Sa pagkakatanda ko mahigit kalahating dekada na, simula nang muntik akong patayin ni Nolesto. Mang Placido, wala akong ibang pagbibintangan. Kung sino ang gumawa nun kung hindi ang pamilya mo lang. Mang Placido, lahi talaga kayo ng mga aswang. Teka nga sandali lang, Kapitan. Meron bang ebidensyang siyang makapagtuturo na kami ang gumawa ng pagpatay? Hindi na kailangan yun. Halata namang aswang ang pumatay. Kayo lang ang kilalang aswang dito sa baryo. Kaya wala akong ibang pagbibintangan kung hindi kayo lang. Aba, Kapitan, hindi na po yung ginagawa ng itay. Huwag kang makikialam, Presi. Ha? Usapan naming matatanda to. Kapitan, mawalang galang na sayo. Matagal na pong tumigil ang itay. Okay? Kaya wala kaming kinalaman dyan. Yung mga patay na yun ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon, wala kaming alam dyan. Hindi ako naniniwala. Matatahimik lang ang baryo namin kung aalis kayo rito. O baka namang gusto nyong pilitin pa namin kayong umalis. At kapag ganoon ang nangyari, Mang Placido, sisiguruhin ko sayo na matitikman nyo ang galit ng taong baryo. Ano? Aalis ba kayo? O kami magpapalaya sa inyo? Ipatitikim namin sa inyo ang sakit. Papatayin namin kayo sa pinakamasakit na paraan. Makinig ka sa akin, Mang Placido. Isang sabi ko lang sa aking nasasakupan, mamamatay kayong lahat. Kapitan, kailangan ba ngayon na? Ngayon! Gusto ko ngayon! Hindi ba pwedeng kahit bukas na lang? Wala akong pakialam. Gusto ko ngayon! Kapag sinabi ko gusto ko, nasusunod. Aalis ba kayo? O paalisin namin kayo? Tay, umalis na lang tayo rito. Ang hirap naman ng sitwasyon natin dito eh. Presi, alis tayo rito. Yun, mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Nonoy. Aaminin ko na sa inyo na dati po kaming aswang. Masarap makinig ng kwentong katotohanan. Lalo na't kapag sa isang kagaya ko nang galing ang kwento. Ang kwentong ito ay pinagsamang karanasan mula sa aking ama na si Placido, ate kong si Presi at syempre sa akin. Nangyari ito taon
ng 1985. Nung mga panahon na ito, 17 anyos na ako, habang si Ate Presi nasa 20 at ang tatay naming si Placido, 79 na ng mga panahon na yon. Pakinggan niyo ang aking kwento. Sana ay inyong maibigan. Bago natin simulan ng isang magandang kwento, please like and share. Huwag na rin kalimutan mag-comment ng hi o kaya naman hello Commander. Sa mga bago naman nating tagapakinig, please subscribe bilang suporta sa ating mahinang channel. Tara at simulan na natin ang kwento. Tay, sigurado ba kayong aalis na tayo rito? Saan naman tayo lilipat? Bahala na Nonoy. Kung saan tayo dalhin ng mga paa natin, makaalis lang tayo rito. Ayoko ng ganyan. Kung kailan nagbabago ka na, tapos pagbibintangan pa tayo ni Kapitan. At ang masakit pa ron, kahit wala naman tayong ginawa, tayo talagang tinutumbok ng tao na yan. Itay, magulos dili ka dyan sa may desisyon mo. Aba Presi, kung ako okay lang ako, paano naman kayo? Buong buhay nyo na hindi naman lang naranasan na makihalubilo dyan sa mga tao kasi nga pinagbibintangan tayong aswang. Bagamat totoo naman, kaya lang ang kinasasakit ng loob ko mga anak, wala naman kayong ginagawang masama. Hindi rin ako gumagawa ng masama, wala akong kinalaman sa pagpatay na yan. Kaya nga, hindi ko matanggap. Kaya mas mabuti na lang siguro na umalis na lang tayo. Saan naman tayo lilipat? Yun ang iniisip ko Hindi bale, naalala ko, meron pa nga pala tayong lola. Aswang din? Oo, pero matanda na siya. Sa palagay ko hindi na nun kayang manghunting ng pagkain. May tao. Tao po. Mang Placido. Teka, parang kilala ko yung boses na yon. Tay, di ba yun yung boses ni Mang Nole? Ay oo, siya nga yun, yung gwapo. Oy Presi, ikaw ikalma mo yung ano mo. Ako na magbubukas ng pinto. Nakapasok na nga ayun Magandang umaga po. Magandang umaga po Mang Nole. Mang Nole. Bakit po ba kayo nandito? Huwag niyo sabihing nakatanggap kayo ng maling balita tungkol sa amin. Ako na po magdedepensa sa pamilya namin Mang Nole. Wala po kaming kinalaman dyan sa mga nangyaring patayan dyan. Parang awan niyo na po. Wala po kaming ginawang masama. Huwag niyo po kaming sasaktan. Nonoy, laki mo na. Huwag ka mag-alala. Wala akong nalalaman dyan sa sinasabi mong balita. Nandito lang naman ako para sana dumaan sa inyo para kamustahin kayo. O kamusta na ba, Mang Placido? Teka, bakit naglalagay ka ng sako, ng damit dyan sa sako? Parang nag-aalasabulutan na kayo Mahirap na Kanole. Ayokong maipit sa sitwasyon. Ha? O bakit naman? Oy Presi, yung mga ngiti mo sa akin pigilan mo yan. Presi! Sorry. Napupugian kasi ako sa'yo, Mang Noli. Siya nga pala, pinapaalis na kami rito ng Kapitan Del Barrio. Oh, bakit naman? Kasi Kanole, kanina lang, may natagpo ang patay. Kami, ng puro na lang kami ang pinagbibintangan. Ayon, binalaan kami ng Kapitan Del Barrio. Kung hindi raw kami alis, sila magpapalaya sa amin at ipapatikim nila sa amin ang pinakamasakit na kamatayan. Sa totoo lang kaya namin silang labanan. Ang hindi ko lang matanggap, wala namang kaming ginagawang masama, alam mo yan. Di ba? Tapos kami ang pinupukol. Ganun ba? Siguro Mang Placido, mas mabuti na rin na umiwas. Yun na nga ang gagawin namin. Saan naman kayo lilipat? Naalala ko, meron pa nga pala akong lola. Aswang din? Oo, doon naman kami nagmula
Pero syempre, sigurado akong matandang-matanda na siya ngayon. At hindi na niya nagagawa pang manghunting ng pagkain. Mang Nole, sa pagkakatanda ko nung huling na-corner mo kami nila Itay, may pangako ka sa amin. Sabi mo, 1 dekada lang lilipas at tatanggalin mo pagiging aswang namin. Kaya ba talaga? Kayang-kaya yun, Noy. Tinitignan ko lang din kayo kung talaga bang magbabago kayo. Ayun naman pala eh. Tay, gusto ko nang makihalubilo sa maraming tao. Gusto ko nang kumawala sa gantong buhay. Sayang naman yung itsura ko kung hindi ako magkakaroon ng boyfriend na kasing pogi ni Mang Nole. Oy Presi, kumalma ka dyan ha. Hindi ako nang liligaw. Bawal ako mag-asawa. Okay? Sabi ko lang naman kasing pogi mo, Mang Nole. Okay, sige. Onoy, parang namumutla ka. Parang gusto mo magpalit ng anyo Pakitahan mo nga ako dyan. Manong Noli naman eh. Hindi. Baka mamaya gamitan mo ko ng sibat ng kalangitan patay tayo dyan. Bueno. May dala akong konting pera. Kung saan man kayo pupunta, sama nyo na to sa panggastos nyo. Nako hindi. Meron pa naman kami ritong pinagtindahan ng isda kahapon. Sa palagay ko may isasakay na kami nito ng bus. O sige na. Basta mag-iingat kayo ha. Padalan mo ko agad ng telegrama kung saan kayo. Sige. Dahil sa dami naming bitbit, hindi kami basta makaalis doon ng araw na yon. Kinakailangan pa kasi namin mag-arkila ng kariton na maghahatid sa amin sa sakayan. Ang problema, Commander, walang gustong magtiwala sa amin. Kaya nga nung araw na yon hindi kami nakaalis. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, akala namin payapa ang buong paligid. Laking gulat namin dahil sunod-sunod na sumindi ang apoy papaikot sa bahay namin. Hindi namin naramdaman na meron na palang mga taong nakapaligid sa amin at sabay-sabay sinindihan ng sulo. Hanggang sa narinig namin ang sigaw ng Kapitan del Barrio. Mang Placido! Ang tigas talaga ng kokote mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na umalis na kayo rito sa baryo ko? Ngayon, matutupad ang pangako ko sa'yo. Kapitan, alis naman talaga kami. Marami lang kaming gamit. Kailangan namin ng kariton hanggang dun lang sa sakayan. Makiusap naman kami sa iyo ng maayos Hindi. Binigyan na kita ng pagkakataon, kaya pasensya ka na. Narinig na namin ang sigaw ng mga tao. Galit na galit habang papalapit sa amin. Habang bitbit yung mga sulong nagliliyab. At sa kaliwang kamay hawak-hawak ang mga itak. Wala na kaming malang gawin nung oras na yon kung hindi lumabas ng bahay tapos yumuko at nagmamakaawa sa galit na mga tao. Akala namin katapusan na namin ng gabing yon dahil hindi na namin tinitignan yung mga taong papalapit. Inaantay na lang namin na pagtatatagain nila kami tapos sunugin. Pero laking gulat namin, Commander, dahil nang lingunin namin ang mga tao. Nakalinya sila ng 3. Nasa harapan ang Kapitan del Barrio. Tapos, kinakausap nito ang lalaking nakasuot ng sandong puti na sa pagkakaalam namin si Canolesto yun. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala sa kanila? Aalis naman talaga sila Tama ba yung proseso ng pagkitil mo ng buhay ha? Kapitan del Barrio? Kung sa kanila, hindi ka nakikinig. Sa akin, makinig ka. Mas may karapatan ako sa buhay nila kaysa sayo. Binago ko ang buhay nila. Nagbago naman sila. Kasi may nagaganap na patayan dito sa amin.
Wala naman kaming ibang pagbibintangan kung hindi sila. Pwes hindi sila may gawa noon. Paano kung sabihin ko sa yung isa sa nagmamalinis dito na kasama mo ang gumawa nun? Yun ba'y kaya mong kitilan ng buhay sa harapan ng maraming tao? Kaya kong sabihin sa iyon at kaya ko ring ituro mismo kung sino yun. Sige, ganito na lang. Bibigyan ko sila ng 1 linggo para lisanin ang baryo namin. Kapag hindi nangyari yon, kahit gumitna ka pa dyan, Dayo, itutuloy namin ang plano namin sa pamilyang yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige. Salamat. Doon palang humupa ang galit ng taong baryo sa amin. Nagtataka kami noon ng kapatid ko at ni Tatay Placido. Paanong napapasunod ni Kano Lesto ang kapitan del baryo? At sa pagkakaalam din ni Itay, sa aming baryo ay merong isang matandang tinagurian na mahusay na albularyo na siyang pinagkukunan ng kapitan del baryo ng advice. Palagay ko yun ang bumulong kay kapitan, kaya sinunod nito ang albularyong si Kano Lesto. Sige na, kung hindi pa kayo tapos sa pag-aasikaso sa mga gamit nyo, tapusin nyo na yan. Ako nang bahalang umupa ng kalabaw at ng kariton. Ako na rin ang maghahatid sa inyo sa sakayan ng bus. Salamat, Kanole. Salamat. Hulog ka ng langit. Kinabukasan, Commander, pinilit naming mailagay sa sako lahat ng gamit namin. Mismong si Kanole pa nga ang nagsakay sa kariton. Tapos yung bahay namin, sinindihan ni Itay para wala nang magduda na tao na nandoon pa rin kami. Masakit sa kalooban naming pamilya ang ginawa ni Itay. Pero kinakailangan upang wala nang pagbintangan pa. Sa araw na yon hinatid kami ni Kanole papunta sa sakayan ng bus. Pagdating doon gulat na gulat yung konduktor kasi napakarami daw naming dala. Ayon pa rito kailangan daw naming bayaran ang lahat ng yun dahil mapupuno yung ilalim ng bus. Wala kaming sapat na pera, Commander, kaya't si Kanole pa ang nagbayad doon. Tandang-tanda ko halos mahigit 12 oras ang biyahe namin sa bus bago kami bumaba sa isang madilim na bahagi. Tay, bakit dito tayo bumaba? Ang dilim-dilim dito. Siya nga naman, Tay, baka maripa ko. Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Baka nakakalimot kayo. Meron kayong dugong aswang. Anong natatakot ang sinasabi ninyo dyan? Joke lang. Ang pinagtataka namin, Tay. Bakit dito? Ano bang meron dito? Wala namang baryo dito eh. Tsaka ang dami-dami nating gamit. Ano, bubuhatin natin lahat yan? Nasa na ba yung baryo ni Lola? Teka, yan muna kayo. Teka, Tay, saan ka papunta? Dito lang kayo mga anak at pupuntahan ko lang ang lola ninyo. Tay naman nagpalit pa talaga ng anyo. Paano kung may tao dyan? Ay, dito lang kayo. Sige na, Tay, pumunta ka na. Para lang mabilis makarating si Itay papunta sa baryo ni Lola, nagawa niyang magpalit ng anyo. Nilabas niya ang pakpak niya at pumunta kung saan. Habang kami ng kapatid kong si Presi naroroon lang sa pag-aantay kay Itay. Makalipas ang 1 oras, bumabalik na si Itay at sinabi niyang darating daw ang mga dati niyang kaibigan para tulungan kami sa pagbibitbit ng mga kagamitan.
Hindi nagtagal nakarating na rin kami sa sinasabing bahay ni Lola. Hinahanap ko noon yung lola namin, Commander. Malungkot na sinabi ni Itay, patay na raw pala ang lola. At ang mas masakit pa rito, ang pumatay daw kay Lola walang iba kung hindi ang mga taong baryo sa lugar na yon. Paring Burgos, salamat sa pagtulong sa amin Wala yun pare. Basta kung may problema kayo rito pare at may katanungan, huwag kang mahihiya pumunta sa bahay. Sige pare. Pare mo yon, Tay? Si paring Burgos. Aswang din ba yun? Huwag ka maingay. Nagbago na yung tao. Dito tayo titira. Ang dami-daming dumi, sapot-sapot. Sa ngayon mga anak, wag na kayong mag-inarte. Wala tayong pagpipilian. Sige Tay, dito lang ako sa labas at magyoyosi lang ako rito. Okay, sige. Habang nagyoyosi ako sa labas, hinding-hindi ako maaaring magkamali. Merong isang matandang babae ang nakatayo sa tarangkahan ng lola namin. Teka, tao yun Tay, may tao. Sino? Ayun matandang babae. Oo nga Manang! May kailangan ba kayo? Pumasok ho kayo rito. Huwag ho kayong mahiya kung meron kayong kailangan. Tay, di niyo ba nararamdaman? Nararamdaman ko, Presi. Huwag kang magpakita ng takot sa kanya. Manang! Alam ho namin na kayo'y kakaiba. Siguro di rin naman tayo nagkakalayo. Kung gusto nyo kaming makilala, pwede naman ho kayong lumapit dito. Di ba, Tay? Siya nga naman. Manang, lumapit ho kayo rito kung meron kayong kailangan. Wala naman akong kailangan sa inyo. Gusto ko lang makita kung sino ba yung dumating na nakakatakot ang presensya. Kayo lang pala, pamilyang aswang. Pagkatapos kami pagsabihan ng matandang yon, nakita naming hindi siya naglakad. Maniwala kayo o hindi, lumutang yon ng isang dipa sa lupa habang papalayo sa amin. Tay! Mangkukulam yun, Tay? Oo, Nonoy. Mangkukulam ang matandang yon. Ano yon? Kalaban manunubok, ganun ba? Sa ngayon, hindi pa natin alam kung anong pakay sa atin ng matandang yon. Pero, huwag kang madanagan, anak. Kung sakali mang gusto niya tayong subukan, walang problema. Total nandito naman na tayo sa ibang lugar. Tay, paano yung usapan niyo ni Mang Nolesto? Siya nga naman, Tay. Anak, nasa usapan din namin na kung sakaling tayo'y aabusuhin, karapatan din natin ipagtanggol ang sarili natin. Gano'n naman pala Tsaka masama yun, Tay, di ba? Yun na nga. Wala na. Ipagpatuloy na natin ang paglilinis. Sa gabing yon, Commander, halos hindi ako makatulog. Bukod sa ako'y namamahay, para bang naririnig ko pa yung nakakatakot na halakhak ng matandang babae. Sa isip-isip ko, meron akong dugong aswang, pero bakit natatakot ako ng ganun? Pagsapit ng pagsikat ng araw, pare-parehas pala kaming hindi pa masyadong nakakatulog. Si Ate Presi kita mong puyat na puyat pa, habang si Itay malalim na malalim ang mata. Tay, ba't ganyan mata mo? Ate Presi, ba't ganyan itsura mo? Di ako nakatulog. Bakit? May nararamdaman ka ba kagabi? Hindi. Bakit, Presi? Di ko kasi makalimutan yung mukha ni Mang Nole, ang pogi niya. Anak ng... Hindi ka papatulan noon. May dugong aswang ka. Albularyo yung tao. At hindi basta albularyo.
Tay, kung sakali bang maging tao na tayo, papansinin kaya ako ni Mang Noli? Hindi ka papatulan noon kahit maging tao ka pa. Kahit sinong magandang babae, hindi papatulan noon. Okay? Talaga ba? Bakit? May panata yon na hindi siya pwedeng mag-asawa habang buhay. Nakalaan ang buhay niya sa pagtulong sa panggagamot. Naintindihan mo? Okay. Pogi niya kasi, kinikilig ako, Tay. Kinikilig. Umayos ka, presi ah. Wala kaming makain nung oras na yon, Commander. Kaya't ang sabi sa akin ni Itay, lumabas daw ako para bumili sa palengke. Sa pagkakatanda ko nang dumating kami doon, wala namang palengke sa liblib na baryo na yon. Ganon pa man nagbaka sakali ako. Baka kasi sa mga tindahan may nagtitinda ng gulay o kaya na may karne. Ayun! Sakto! May tindahan! Tao po! Tao po! Ayos, may mga gulay, may isda. Teka, manok ba yun? Tao po! Yes! Good morning po. Ay, teka, tama ba yung sinabi ko? Baka mali yun ah. Yes, good morning! Magkano yung karne mo? Karne ko? Mahal ang karne ko. Baka yung karning tinda ko. Oo, yung tinda mo. Magkano na nga 1 kilo nun? Medyo mahali kasi native yung baboy namin. Sariling alaga namin to. Hindi mo ba naaamoy? Oo nga medyo matapang yung amoy. Ibig bang sabihin yan alaga nyo yung binibenta nyo? Ganun ba? Kaya medyo mahal? Yes naman. 150 1 kilo? Aray? 150? Sobra ka naman. Ayaw mo? Ba't ba ganun kamahal? Alaga na nga namin to Kung gusto mo maggulay ka na lang. Fresh yan. Doon din sa likod namin nakatanim yan. Sige! Bagong lahat. Bagong lipat kasi kami rito Nonoy nga pala, Nonoy. Nonoy? As in, Noy-Noy? Nonoy. Noy-Noy nga. Yun ang pangalan mo? Wala ka bang tunay na pangalan? Yung kasi nakalakihang tawag sa akin Ang pangit ka, dearie. Anyway, okay, Nonoy. Nice to meet you, Nonoy. Ako nga pala si Alexandria. Ang diyosa, ang diwata ng liblib na baryo na ito. Landi. Sige na, pagbilan mo na ako. Nagugutom na yung tatay at ate ko ron Nonoy, isa pang katanungan. Kayo ba yung kasama ni Kuya Burgos kagabi? Oo, kami yun. Bakit? May problema ba? Paano nyo nakilala si Kuya Burgos? Tanong lang. Kumpare siya ng tatay ko. Baka naman wala ka ng tatanong. Sige. Okay, kumuha ka na dyan at hindi na kita pagbabayarin. Pasalamat ka. Dayo ka. May tiwala ako sa'yo kesa naman sa ibang mga lalaki dito. Hoy, mag-iingat ka ha. Kung kanina nang dumaan ka ron, wala pang mga mayayabang na tambay. Pwes, ngayon, mag-iingat ka baka nandun na yung mga mayayabang na tambay ng baryong to na akala mo'y sinong sigang mga gwapo, mga maliliit naman ang ari. Bastos pala tong baklan to. Sige na, salamat. Habang naglalakad ako papabalik, nakita ko nga yung mga sinasabing tambay. Nasa 4 na lalaki yon. Pare-parehas mga nakahubad. Hindi ko sana papansinin, kaya ayokong lingunin. Pero laking gulat ko dahil hinarang ako ng 2 binata na sa palagay ko'y kasing edad ko lang. Parehas malaki ang tiyan ng 2 na yon, kaya medyo nasindak ako sa kanila, Commander. Brad, sandali lang. Ha? Bakit? Bakit, Brad? Teka, wag mo akong tignan magmula ulo hanggang paa. Bakit ba? Bago ka rito, no? Oo. Saan ka dito tumuloy? Diyan sa bahay ng lola ko. Saan doon?
Doon sa may kanto na yon. Yung merong malaking puno ano ba yon? Yung merong bulaklak na pink. Nakakasya? Oo, Brad. Bahay ng aswang yun ah. Huwag mo sabihin. Hindi namin kilala yung nakatira doon. Lola-lolahan ko lang. Huwag ka mag-alala. Di naman kami mga aswang eh. Pwede na ba akong dumaan? Ang totoo niyan, gusto lang kitang hinga ng yosi. May yosi ka ba dyan? Tiyempo! May yosi ako rito. Sige, bibigyan kita. Yun lang naman pala ang kailangan nung lalaki. Nang padaanin niya ako, akala ko tapos na. Hinarang pa ako ng isa at sinabing, Siya lang ba meron? Paano naman ako? Siya nga pala. Ngayong bagong salta kayo rito sa baryo namin, bibigyan kita ng babala. May nakatirang mangkukulam dito sa amin. Mangkukulam? Oo. Si Aling Bonita. Galit yan sa mga dayo. Kaya kinakailangan mo mag-ingat. Okay, salamat Brad. Yosi. Ito. Yosi lang pala. Magkakasundo tayo pag mga yosi lang na mga ganyan. Pagbalik ko sa bahay, laking gulat ko dahil nakasilip na naman doon sa tarangkahan yung matandang nakita namin kagabi. Hindi niya ako basta naramdaman. Hindi niya alam kanina ko pa siya pinagmamasdan. Nakita ko rin, Commander, na sa kaliwa nitong kamay meron siyang hawak na librong kulay itim. Hindi ko mabasa ang mga nakasulat doon dahil nakasalin yon sa wikang Latin. Kapag titignan yon ng matanda, sabay titingin din sa bahay namin at iihip ng 3 beses. Hindi pwedeng manirahan dito sa aking baryo ang mga aswang. Kanina pa kayo dyan? Oh, ikaw pala. Sige, teka sandali lang. Naglakad siya papalayo ng parang walang nangyari. Mabilis akong tumakbo. Pagpasok ko naman sa bahay, laking gulat ko dahil walang malay ang Tatay Placido. Si Ate Presi nung oras na yon. Tsaka palang pala siya nakatulog kaya't wala siyang alam. Tay! Anong nangyari sa'yo? Ate! Lumabas si Ate Presi mula sa isang kwarto. Nakita niyang hawak-hawak ko si Itay. Tay, ano nangyari kay tatay? Hindi ko alam. Pagbalik ko, wala na siyang malay. Dumudugo ilong niya oh. Halika, mabigat siya. Binitbit namin si Itay papasok sa kwarto at doon pilit na ginigising. Nagising naman siya pero mahina ang salita niya. Tay, ano ba nangyari? Noy, may malakas na itim na salamang kang pumasok dito sa bahay. Papatayin niya tayo. Galit siya sa lahi natin, anak. Tay, kanina nakita ko yung matanda na naman nandun. Yun yata yung sinasabing Aling Bonita. Mangkukulam daw yun, sabi ng mga tambay doon. Tay, anong gagawin natin? Mukhang kahit saan tayo pumunta, dinadapuan tayo ng mga ganon. Hindi. Kunin mo ang aking libreto. Kokontrahin ko yung ginawa niya. Ibinigay ko kay Itay yung sinasabi niyang libreto. Inusal niya yon ng halos 5 minuto at doon palang bumalik ang lakas niya. Okay ka na ba, Tay? Okay na ako mga anak. Mukhang sinusubukan talaga tayo ng matandang yon. Tay, sabi sa akin nung 2 nangutong sa akin ng yosi, galit daw sa mga dayo yung matandang Aling Bonita. Ganun ba? Kung kinakailangan makipagkaibigan tayo sa kanya para walang problema, gagawin natin. Sige, ano ba yung nabili mo? Karne, tsaka may gulay. Nakasain ka na ba, Presi? Oo, Tay. Sige na,
lutuin nyo na yan at pagkatapos dyan lalabas tayo. Pupunta tayo kay Aling Bonita. Sige tay, haharapin natin matandang mangkukulam na yan kung ano bang problema niya sa atin. Pero parang narinig ko, sabi niya, dito raw sa baryo niya, bawal daw manirahan ng mga katulad natin tay. Pagkatapos naming kumain, pinuntahan namin ang bahay ni Aling Bonita. Ang problema, hindi namin alam kung saan yun matatagpuan. Kaya't binalikan ko yung mga tambay para magtanong sa kanila. Brad. Ako yung kinutongan nyo ng Yossi kanina. Magtatanong sana ako, saan ba rito yung bahay ni Aling Bonita? Oh, bakit? Huwag mo sabihing pupuntahan niyo siya, baka magsisi kayo. Bakit? Galit nga yun sa mga dayo eh. Brad, sige na. Gusto lang namin siyang makausap kung ano bang problema niya sa amin. Sige, pero kapag pumunta kayo doon, huwag niyo sasabihin na ako nagturo, ha? Sige Brad, walang problema. Tinuro sa amin ng tambay kung saan matatagpuan ang bahay ni Aling Bonita. Yun pala ay napapalibutan ng kabukiran. Labas na rin yon ng baryo at malapit na sa boundary ng kabilang baryo. Habang naglalakad kami, nasa lubong namin ang paring Burgos ni Itay. Nagtataka ito kung saan kami pupunta. Paring Burgos, ikaw pala. O pare, saan kayo pupunta? Bakit iniwan niyo yung bahay? Pare, pupunta kami kay Aling Bonita. Ha? Pare, delikado ang matandang yun. Alam ko pare. Bakit naman kayo pupunta ron? May problema yata sa amin ng matandang mangkukulam na yon. Parang gusto kaming patayin. Pare, umiiwas na kami sa gulo. Gusto naming makipag-usap ng maayos kung ano bang problema sa amin ng matandang yon. Baka kasi inaakala niya, pumunta kami rito sa baryo na to para ubusin ang lahat ng tao rito at gawing pagkain. Pare, advice ko lang naman sa inyo, huwag na kayong makipag-usap pa sa matandang yon. Walang anumang paliwanag ang pwede niyong sabihin sa kanya dahil hindi siya makikinig. Ngayon, kapag pinlano ng matandang Bonita na patayin kayo, lumaban na lang kayo pare. Ganun ba? Sige na pare. Palagay ko magmula rito nararamdaman tayo ng matandang Bonita. Mag-iingat kayo kung tutuloy pa ba kayo. Sige ho, Tata Burgos. Isang malaking pagkakamali, Commander, ang hindi pakikinig sa mga nagsabi sa amin. Nagpatuloy kami sa pagpunta sa bahay ni Aling Bonita. Nang medyo malapit na kami, ramdam ko yung kabog sa dibdib ko. Ramdam ko yung para bang may pumasan na mabigat na tao sa balikat ko. Ako ang nauuna nung oras na yon kaya't hindi ko basta nalilingon sila Itay. Nang pinilit kong lumingon, nakita ko si Ate Presi. Nahulog na pala siya sa bukid. Gusto siyang lapitan noon ni Itay. Pero maging si Itay hirap sa paghakbang. Nakikita ko rin na para bang merong nakapasan sa kanya na mabigat na bagay, kaya hindi siya basta makahakbang. Anak! Bumangon ka, anak! Itay, hindi ako makahakbang, parang may nakadagan sa aking mabigat na bagay. Noy! Noy! Tay, hindi rin ako makalapit sa inyo eh. Ano bang nangyayari? Mukhang pinalibutan ng matandang yon ang buong kabukiran ng itim na kapangyarihan niya. Tay, yung libreto mo, Tay. Andito sa akin. Paglingon namin, Commander, sa bahay ni Aling Bonita, nakita namin siyang nakatayo. Nakahawak pa noon sa isang buhay na saging habang nakangiti ng nakakaloko. Humalakhak din ang matandang yon, sabay sabing,
Kung inaakala niyong kakayanin niyo ang aking kapangyarihan, nagkakamali kayo, pamilyang aswang. Araw na araw ngayon, wala kayong kalaban-laban sa akin kapag ginusto ko. Aling Bonita, hindi kami nagpunta rito para makipagpatayan sa'yo. Pakiusap, tanggalin mo ang nilagay mo sa amin. Mag-usap tayo ng maayos, hindi kami masasamang aswang. Kahit na anong pakikiusap ni Itay kay Aling Bonita, hindi pa rin siya nakikinig. Nilabas na naman niya yung libro tapos may inusal. Umihip ito ng 3 beses kaya't sabay-sabay na namang kaming nabuwal. Sa pagkabuwal namin, pakawarin namin, Commander, hindi na kami makatayo. Hanggang sa nakita na lang naming unti-unting papalapit sa amin si Aling Bonita at sinabing, "Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa aking baryo? Para sa inyong kaalaman, ako si Bonita. Ako ang pinakamakapangyarihang mangkukulam dito sa aming bayan. Ang antas ko'y hindi kayang abutin ng kung sino mang aswang. Papatayin ko kayo kahit hindi ko kayo nahahawakan." Aling Bonita, wag. Mababait kami. Nagbago na kami. Gusto lang namin makipag-usap sa'yo para walang problema. Siya nga naman ho, Aling Bonita. Maawa naman ho kayo sa amin ho. Para kaming tinatapakan ng mga higante, hindi kami makatayo rito sa palay. Iyan ang gusto kong nakikita, ang nahihirapan at unti-unting namamatay ang mga aswang. Mga salot kayo. Ikaw ang salot! Nagpapaliwanag kami sa'yo. Bakit ayaw mo makinig? Salot? Kung sa bagay, wala naman tayong pinagkaiba. Pero mas malakas ako. Lahat ng klase ng aswang kaya kong patayin nang hindi ko hinahawakan. Natigil lang si Aling Bonita nang makita niyang may papalapit sa amin na 2 lalaking nakahubad. Mula sa kanilang nilalakaran, namukaan ko ang 2 yun. May bitbit silang mga itak. Tapos sumisigaw, Aling Bonita! Aling Bonita! Nagtatakbo si Aling Bonita papasok sa kanyang bahay at isinarado pati ang bintana. Doon pa lang kami, Commander, nakatayo dahil inalalayan kami ng 2 lalaki. Sila yung nangutong sa amin ng yosi at nagpakilala na rin sila sa amin nung oras na yon. Napasugod kami rito kasi nakita namin ang sitwasyon. Siya nga pala, Brad. Tomas nga pala. Yung kasama ko. Siya si Roman. Mga tambay kaming may pakinabang dito. Pinagpaplanuhan na nga namin na palayasin dito yung si Aling Bonita kasi nakakaperwisyo na. Ganun ba, Brad? Salamat ah. Huwag ka mag-alala. Pagtutulungan natin yan. Mga binata, salamat sa ginawa ninyo. Pero wala namang problema sa amin kahit nandito si Aling Bonita. Gusto lang talaga namin siyang makausap eh. Kung gusto nyo, sabay-sabay na tayong pumasok doon. Sige, kakausapin namin. Tomas, baka pati tayong 2 madami dyan. Huwag ka mag-alala, Roman. Kaming bahala. Inikutan namin yung bahay ni Aling Bonita baka kasi nakabukas ang bintana sa likod. Nakasarado ang lahat. Tapos pinakikiramdaman namin kung lalabas ba siya. Tawag din kami ng tawag pero para bang bingi ang matandang yun. Wala kaming narinig na nagbukas ng bintana o kaya na may pintuan. Tapos sa loob, wala ring gumagalaw. Aling Bonita, ako ito si Roman. May kakausap daw sa'yo. Pagbigyan mo na sila. Siguro panahon na rin para malaman namin ang side mo kung bakit ka ba nagkakaganyan. Alam mo naman na maraming taong galit sa'yo rito.
Aling Bonita, ako ito si Tomas. Siguro naman alam mo yung historya kung paano pinatay ng taong baryo ang matandang aswang. Ngayon, kung ayaw mo mangyari sa yun, lumabas ka rito at makipag-usap ka sa amin ng maayos. Dahil kapag hindi mo yung ginawa, kami mismo ni Roman ang siyang mamumuno para patayin ka. Wala pa ring nagbubukas ng pinto. Susuko na sana kami noon at hindi na makikipag-usap sa matandang yon. Pero biglang bumukas ang bintana sa kwarto. Sumilip mula roon ang matandang Bonita. Laking gulat namin dahil meron siyang hawak-hawak na pabaligtad na krus. Itinutok niya yung kay Tomas at kay Roman tapos umihip. Yung laki ng katawan ng dalawa para bang naging papel dahil bigla silang hinangin at natumba. Nadaganan pa nga nila noon yung buhay na saging. Wala akong pakialam. Magsama-sama kayo! Aba, talagang walang puso ang matandang to. Dapat sa'yo, ipinapapatay ka kay Nolesto. Si Nolesto ang katapat mong matanda ka. Nolesto? Minsan ko na siyang nakita. Siya ang papatay sa'yo. Kapag muli kayo nagkita, padadalang ko siya ng telegrama. Sasabihin ko, may salot na katulad mo. Ganon. Hoy, kayong dalawa, tumayo kayo dyan. Alam nyo ba yung kasama nyo ay pamilya ng aswang? Kay aswang o hindi, wala kaming pakialam kung hindi kami ginagalaw. Makinig ka sa amin, Aling Bonita. Ikaw ang salot sa baryo namin. Ngayong may dumating na aswang dito, ipagpapasalamat pa namin dahil meron kaming karamay sa pagpatay sa iyong matanda ka. Ganon. Pues, mamatay ka dyan, Roman. Isang ihip pa ni Aling Bonita. Nakita naming para bang may tumatapak kay Roman kasi mas lalo siyang dumidiin sa kanyang kinasasaldakan. Si Tomas nung mga oras na yon pilit ding bumabangon pero hindi talaga niya magawa. Hanggang sa sinabi ni Aling Bonita na yung dalawang yon mamamatay na nung oras na ito. Sige, tignan natin ang galing nyo. Mamamatay kayong dalawa. Maniwala kayo o hindi, nagpakawala siya ng nakakatakot na salita na nakasalin sa wikang Latin, kaya't si Tomas at si Roman biglang sumuka ng dugo. Akala namin dugo lang, ang kasunod pala nun, mga bituka ng dalawa. Ganon ang huli naming narinig. Nang lalaki ang mga mata namin nung oras na yon. Ang sabi noon ni Ate Presi, wala na kaming pagpipilian kung hindi lumaban. Sabi naman ni Itay araw na araw, hindi kami pwedeng magpalit ng anyo para labanan ang nasabing mangkukulam. Ano, hindi kayo makapagpalit ng anyo? Kasi may araw? Sige, mga aswang. Hindi ba kayo alis dito? O baka gusto nyong isukan nyo na rin ang inyong mga bituka? Walang hiya kang matanda ka. Hindi ko alam na meron palang kasing sama mo namang kukulam. Ako ang hari ng bayan na ito. Walang sino mang tatalo sa akin. Makita ka sana ni Nolesto. Pagpunta niya rito, mamamatay ka. Sinisiguro ko yan. Pinilit naming makalis doon. Pinilit din naming bitbitin ang patay na katawan ng dalawa pero wala kaming magawa. Nakaalis man kami sa bakuran ni Aling Bonita pero sobrang hirap ng dinanas namin dahil nandun pa rin yung mabigat na nakadagan sa amin na hindi namin nakikita. Pagdating sa baryo, laking gulat namin, Commander, dahil may mga taong nagtitipon. Doon namin nakilala ang kanilang Teniente del Barrio. Isang lalaking matipuno, isang lalaking mukhang palaban. May hawak ito na napakatalim na itak,
na pwede mong pagsalaminan. Kapitan! Hindi nila kasama yung dalawa. Natambay. Baka napano na sila sa bahay ni Aling Bonita, Kapitan. Magandang araw ho sa inyo. Kayo ho ba'y dayo dito? Kami nga ho. Anong ginawa niyo ron sa bahay ng mangkukulam? Hindi niyo ba alam na napakadelikado ng pumunta ron? Nandun nga ho kami para sana makipag-usap. Pero bigla naman kaming ginanon. Kapitan, si Tomas at si Roman nandun. Sinuka mga bituka nila. Lintik! Talaga nga namang matanda yun. Inuubos ang pasensya ko. Kapitan, sasama na kami. Tutulong na kami. Gusto naming mapalayas na rito yung matandang yan. Hindi, Alexandria. Magandang dalaga ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Pero Kapitan... Sige na, pakinggan mo si Kapitan. Tara mga kasama! Sa pagkakatanda ko, nasa 10 lalaki ang kasama ni Kapitan. Pinlano namin noon sumunod pero pinagbawalan kami. Nang dahil doon, bumalik na lang kami sa bahay at mag-aantay na lang ng resulta. Mga 2 oras ang lumipas, dumating ang paring Burgos ni Itay at meron siyang bitbit na balita sa amin. Paring Placido. Tay, si paring Burgos mo yata yun. Paring Placido. Pare, ikaw pala yan. Pare, sumugod sila, Kapitan. Tapos ang ibang mga kalalakihan doon sa bahay ni Aling Bonita. Ano ba nangyari doon? Pare, pinahirapan kami. Sabi ko naman sa inyo, wag na kayong tumuloy. Bueno pare, galing ako ron sa may barangay. Narinig ko doon, pero hindi ko nakita. Yung mga lalaking sumugod, isa raw doon ang namatay. Sinuka daw yung lalamunan, ay yung laman loob. Basta lahat yung pare. Pare, mas lalong nagiging agresibo matandang yun. Ang may papayo ko lang pare, kung nagbagong buhay ka na, iwaksi mo muna yun. Mamayang gabi, doon lalabas ang lakas natin. Pare, patayin na natin ang matandang yun. Pare kasi, meron akong panata eh. Pare, kung sa ikagaganda ng buhay nyo at ng mga tao rito, bakit hindi natin gawin? Kesa naman tayo pang mga aswang ang mamatay. Nagbabagong buhay na tayo pare, alam mo yan. Pare, tama ka, pero... Pare, kung kanino ka man nanumpa ng katapatang pagbabago, ako na ang bahala na makiusap sa kanya. Alam kong maiintindihan niya tayo. Tay, sama ako tay. Hindi na, diyan ka na lang Noy. Basta ako dito lang ako tay. Natatakot ako eh. Naisip ko noon, Commander, na kausapin si Itay na kung maaari huwag muna at pabayaan na lang namin si Mang Nolesto na pumatay sa matandang mangkukulam na yon. Hindi nga lumakad noon si Itay, tapos gumawa kami ng sulat para magpadala ng telegrama sa kanya. Ilang araw pang lumipas, nababalitaan namin na isa-isang namamatay ang lahat ng kalalakihan na sumugod sa bahay ni Aling Bonita. Kasabay din ng mga araw na yon ang panguudyok sa amin ni Tatang Burgos na kung maaari sila na ang tumapos sa buhay ni Aling Bonita. Pare, hanggang kailan kayo mag-aantay dyan sa albularyo? Nandito naman tayo pare. Nararamdaman natin ang matinding takot mula sa matandang yon. Pare, kung malakas siya pagdating sa mga Latin, sa mga orasyon pues dadaanin natin siya ng harap-harapan. Nasisiguro ko pare, na kapag napatraidor natin siya ng harapan at patalikod, may katapusan din ng matandang yan. Pare, alam ko naman yon. Kaya lang, kung nakaharap mo ng harapan ng matandang yun, baka masabi mong wala rin tayong magagawa. Kasi pare, ngayon ko lang to sasabihin, ewan ko kung napansin ng mga anak ko, nang puntahan namin yung bahay niya pare.
Nakita ko napakaraming nakapaligid sa kanya ng mga maiitim na kalaban na siyang pinagkukunan niya ng kakayanan. Pare, sa palagay ko, kahit patraidor natin siyang patayin, hindi natin yun magagawa. Kasi kahit na kumilos tayo pare, siguradong merong sasalag sa mga pang-aatake natin. Pare, hindi natin kakayanin yun. Sinasabi mo ba ngayon pare, na wala tayo magagawa, ganun ba? Parang gano'n na nga po yun, Tatang Burgos. Magantay na lang ho tayo sa albularyo. Tsaka isa pa, 2 araw naman na nakalipas eh. Nag-antay pa kami, Commander, sa pagdating ni Manong Nolesto. Sa ilang araw pang pag-aantay, naging kaklose na namin ang Teniente del Barrio. Kapitan, ano bang nangyari? Isa-isa nang namamatay yung mga lalaking kasama mo roon. Sadyang napakadelikado talaga ng matandang yon. Dati akala namin ang problema lang yung dating nakatira dito sa bahay nyo. Katunayan, si Aling Bonita pa nga ang isa naming kasama sa pagsugod. Hindi namin namalayan na maging siya pala magiging problema namin. Kung alam lang namin na ganon, Mang Placido, di sana kasama namin siyang sinunog. Sa totoo lang, Commander, sa mga salitang yon ni Kapitan, parang nadudurog ang puso ko. Parang gusto kong sabihin na lola namin ang kanilang pinaslang. Ganun pa man, pinagsasawalang bahala na lang namin yon ni Itay at ni Ate. Kasi nga nakaraan na yon at sa palagay lang namin ginawa lang nila ang makakabuti sa baryo. Ganun pa man, hindi kami nagpapahalata na kalahi namin ang kanilang pinatay. Sinabihan din kasi kami noon ni Itay na kung maaari wag na wag kaming magsasalita patungkol sa aming lahi. Isang gabi, laking gulat namin dahil si Ate Presi may kausap na isang gwapong lalaki. Akala namin si Mang Nolesto, pero hindi pala. Uy, sigurado kaliligawan mo ko. Ngayon lang tayo nagkakilala eh. Tsaka kanina nasalubong lang kita ron sa daan. Di ba nakakahiya? Bakit ka naman mahihiya? Kung nalabat perset nga ako sa iyo eh. Tay, sino yung kausap ni ate? Parang manliligaw. Ate talaga, mahilig sa gwapo. Ate! Oh, bakit? Kapatid mo pala yun? Oo, tsaka tatay ko yun. Dito nga kayo magkwentuhan. Lumapit naman sa amin yung lalaking yon. Nagpakilala ito bilang si Jake. Ayon kay Jake, dayo lang din daw siya sa baryo na yon. Sabi niya, kararating lang din daw niya nung araw na yon. Tiyempong si Ate Presi ang una niyang nabungaran. Taga Maynila po ako. Ang totoo niyan, kararating ko lang ho rito sa inyo. Bakit ho ba? May problema ho ba? Binata naman ako. Siguro naman pwede kong hingin ng kamay ng anak nyo. Pwede naman binata, pero hindi mo alam kung sino kami eh. Mahirap na rin magsalita. Siguro mas makabubuti kung magantay ka na lang kahit mga ilang buwan pa at kapag okay na kami, tsaka mo ligawan ang anak ko. Hindi ho pwede yun. Ako ho si Jake. Kapag ho nagustuhan ko ang isang babae, hindi po pwedeng hindi ko liligawan. Baka naman ho sinasabi nyo lang yan kasi ayaw nyo sa akin, bakit? Maganda ho ang buhay ko. Nandito ako sa baryo nyo para magbakasyon. Ang plano ko nga, bibiling ko tong kalahati ng baryo eh. At dito ako magtatayo ng bahay. Brad, wala kaming pakialam sa pera. Ang sinasabi namin, hindi mo naiintindihan kung sino kami. Ngayon, kung talagang gusto mo yung ate ko, dyan lang yan. Walang ibang maglalakas loob na manligaw dyan basta makinig ka muna sa amin, okay? Sabihin nyo, may kasintahan tong kapatid mo. Yun lang yun. Kaya ayaw mong paligawan sa akin. Hindi nga, Brad. Hindi istogit ang ate ko. Sa akin ka makinig. Diyan na nga kayo. Brad, ayaw ba talagang maniwalang iba kami? Ayaw maniwala sa amin ni Jake.
Kaya Commander, napilitan akong ipakita sa kanyang totoo. Sandali lang ha, diyan ka lang. Bakit? Anong gagawin mo? Ngayon, naniniwala ka na bang iba kami? Mga aswang kami. Sinindak ko ng ganon si Jake. Akala ko, Commander, matatakot siya. Pero hindi siya natakot, bagkos natawa pa ito. Ayos! Yan pala totoo mong itsura, Nonoy. Ha? Teka. Manong Nole? Ako nga ito. Hindi mo ako nakilala? Oo nga no. Huy, si Manong Noli yan. Sinasikreto lang namin na nandito siya. Pero akala ko... Teka, ikaw pala yung Kanoli. Hindi ka namin nakilala. Akala namin kung sinong gwapong lalaki yung kausap ng anak ko eh. Presi Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang ang paraan na yon para hindi maramdaman ng matandang bonita na nandito ako. Pasensya na. Ganun ba? Si Kanole na pala ang kaharap namin. Ewan ko ba, Commander, kung bakit hindi namin siya agad nakilala. Bukod sa nagbago yung boses niya, para bang nag-iba rin yung itsura niya. Siguro talagang kaya niyang gawin yon sa pamamagitan ng kanyang abilidad. Ngayon nakapasok na ako rito. Natanggap ko yung sulat niyo. Tatapusin natin ang problema to. Nagpapasalamat ako sa inyo, mag-aama, kasi hindi kayo naging agresibo kahit kaya nyo namang labanan ng matandang mangkukulam. Kanole, hindi ko pa rin naman nakakalimutan ng panunumpa ko. Salamat kung ganun. Habang nag-uusap kami, nakarinig kami ng sigawan ng mga lalaki. Papatakbong mga yon at dumaan sa tarangkahan ng bahay. Teka, anong nangyayari doon? Ewan ko, para silang may hinahabol. Sandali lang, dyan lang kayo. Sinundan ni Kanole yung mga lalaking nagtatakbuhan. Maya-maya pa bumalik ito sa amin at sinabing, "May aswang." Ano? Hindi kami yon. Alam ko. Sino yung aswang na yon? Ito nang kinatatakot ko. Anong ibig mong sabihin? Kaya nga, Kanole, ano ba yon? Mukhang pati mga kalahi nyo iniimpluwensyahan ng matandang yun. Sa palagay ko, dahil sa nasimulan na niyang pumatay ng tao rito, palagay ko, tumawag siya ng mga kalahi niyong ginagawa niyang alipin. Tapos lahat ng tao rito, ipauubos niya. Ganon? Oo. Pagkain ng tingin ng mga aswang na yon sa lahat ng mga tao rito. Sa ngayon, iisa pa lang yung nagpapakita. At may lakas pa ng loob ang mga tao rito para tugisin ang aswang na yun. Pero sana nagkakamali ako. Sana'y naligaw lang yun. Pero kung mula yun sa utos ni Aling Bonita, patay tayo dyan. Sinasabi mo ba, Mang Nole, na ano? Na pati ikaw wala kang magagawa? Hindi naman sa ganon, Presi. Gagawin ko pa rin ang lahat. Pagkatapos ng usapin yon, kumain muna kami. At sabi ni Kanole, pupunta raw kami sa Teniente del Barrio pagkatapos. Pagdating doon, laking gulat namin, Commander, dahil ang Teniente del Barrio hindi basta makabangon. Bakit? Ano nangyari sa'yo, Kapitan? Para ako mapapalis eh. Ano? Mapapalisa. Baka mapaparalisa. Oo. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayang ipagtanggol ang aking baryo. Ginagawa ko naman ang lahat. Kanole, nanggaling kasi sila sa bahay ni Aling Bonita at lahat ng nakasama niya ilan doon ay namatay na. Baka siya naman ngayon ang tinatamaan. Ganun ba?
O sige, salamat sa sinabi mo yan. Hinawakan ni Manong Nolesto yung noo ng aming Teniente del Barrio at doon nakita niya sa kanyang isip ang malakas na paghalakhak ng matanda habang tinutusok yung saha ng saging. Ano ho? Sahan ng saging? Oo. Lahat pala ng sumusugod doon. Nagagamitan niya ng itim na mahika. Tapos, yung mga pangalan niyo'y itinatatak sa sahan ng saging. Kaya pala ang daming saging doon eh. Puro saging yung nakapalibot doon sa bahay niya maliban doon sa nakatanim doon sa bukid. Delikado. Mataas na antas na mangkukulam pala yung matandang yun. Wala tayong ibang pagpipilian kung hindi ngayon. Sumugod na tayo. Kapitan, sabihan mo mga tao mo rito na walang sino mang sasama. Napakadelikado. Bukod sa delikadong matandang yon, meron din akong duda na baka nagawa na niyang mag-utos sa mga matataas na uri ng aswang para pag-uubusin kayong lahat. Kung ganun ho, hindi kami dapat na magpatumpik-tumpik dito. Kailangan nating lumaban. Lalaban tayo! Walang nagawa si Manong Nole Commander nang sabihin yon ni Kapitan. Ganun pa man, sabay-sabay na kaming lumakad maliban kay Ate Presi. 3 kaming lumalakad. Nangunguna sa amin si Mang Nole, tapos sinabi naming habang papalapit kami sa bahay ni Aling Bonita na mag-iingat siya dahil maraming nakatanim na iba't ibang klaseng pangontra sa mga kagaya namin. Sa kagaya ninyo, oo. Tatalabang kayo noon. Pero sa aking albularyo, hindi. Nang malapit na kami sa bahay, naramdaman ko na naman ang pagbigat ng aking katawan. Kapwa kami ni Itay hindi makalakad nung oras na yon. Kanole! Ha? Kanole, hindi na naman ho kami maghakbang. Sige. Meron siyang sinambit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pagkatapos noon, humawi siya ng ilang beses sa hangin at ibinato sa pwesto namin. Maniwala kayo o hindi, biglang gumaan ang katawan namin ni Itay. Dahilan kung bakit kami tuluyang nakalapit sa bahay ni Aling Bonita. Ganun pa man, nararamdaman pa rin namin ni Itay na para bang may kakaiba. Sobrang tahimik ng paligid. Maski huni ng kung anumang klaseng ibon, wala kaming marinig o kahit man lang sa mga maliliit na kulisap. Kanole, hindi ko gusto nararamdaman ko. Ako rin. Parang may kakaiba. Akala nyo siguro hindi namin kayo nakikita? Alam namin kung saan kayo nagtatago. Mas makabubuti pa mga kaibigang aswang. Umalis na kayo rito. Sa oras na sugurin nyo kami. Tandaan nyo, lahat kayo magiging abo. Sunod-sunod na kakaibang angil ang narinig namin. Sa isip-isip namin noon ni Itay, mukhang mapapalaban kami. Aswang laban sa aswang ang mangyayari. Hanggang sa napansin ko, Commander, sa mga palay na hanggang bewang, may mga nagsisigsitayuan na mga tao. Tao na nagpapalit ng anyo. Kasi kahit madilim, nakikita namin, Commander, kung sino ang mga yon. Paikot yon sa kubo ni Aling Bonita. At nang medyo malapit na sila sa amin, muling nagsalita si Manong Nolesto ng 1! 2! Talaga bang? Nang hugutin niya ang kanyang punyal, na isang dangkal lang yung haba, natakot ang mga aswang. Maging kami noon ni Itay dumistansya, baka kasi mahagip kami noon. Bigla yun humaba ng kulang 1 dipa. Napayuko kaming dalawa noon ni Itay, tapos ang ibang mga aswang
na nakapaligid sa kubo isa-isang nagpulasan. At doon biglang bumukas ang bintana at lumabas si Aling Bonita. Ano bang problema mo, Nolesto? Pakialamero! May karapatan akong makialam, lalo sa mga ganitong sitwasyon. Aling Bonita, kailan mo ititigil ang lahat ng to? Matanda ka na. Kung inaakala mong pagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan nang sinasamba mo, pues nagkakamali ka. Walang ganon. Walang sino man ang makapagbibigay sa iyo nun dahil masama kang tao. Ganun ba? Wala na yung mga inimbita mong mga kalahi nila. Natakot na rito sa punyal ko dahil ang aking punyal hindi ko na mabilang kung ilang daang aswang o libo na ba ang napatay nito. Huwag ka nang magtapang-tapangan. Lahat ng inumang mo rito na pangontra sa kanila'y tinanggal ko na. Ngayon, para sa akin isa ka na lang normal na matanda. Isang matandang kaya kong tigpasin ang ulo. Nonoy! Pa, gawin mo na. Teka lang, wag naman ganon. Bakit? Pwede bang kausapin na lang natin siya? Pasukuin mo siya ng kagaya namin. Susuko? At bakit ako susuko? Humanda kayo ngayon sa akin. Akala namin wala nang ibubuga matandang yon. Maniwala kayo o hindi. Sa taas ng kubo ng matanda biglang may lumitaw na kulay itim na usok. Hinding-hindi kami maaaring magkamali, Commander, nagmukha yun ng isang nakakatakot na nilalang. Bumubuka ang bibig nun. May mga nakakatakot na kulay pulang mata tapos merong malalaking ilong. Tapos may sungay na malaki. Napaatras maging si Mang Nolesto nung oras na ito. At sinabing, "Hindi! Nandito siya! Sino yan?" Ngayon, umanda kayo. Mamamatay kayong tatlo. Yun ang akala mo. Kung sila oo pero ako hindi. Pero gagawin ko lahat habang nandito ako. Commander, hindi na namin alam ni Itay ang sumunod na nangyari. Kasi nung yung usok na yon na nagkorteng nakakatakot na halimaw, ay biglang pumunta sa amin na walang kami ng malay. Nagising na lang kami noon ni Itay, nandun na lang kami sa aming bahay. Kuya! Kuya! Ate, si Itay. Gising mo si Itay. Tay. Ano nangyari? Noy, bakit nandito tayo? Hindi ko alam, Tay. Nagising lang din ako, nandito na tayo eh. Presi, sino nagdala sa amin dito? Si Manong Noli. Nasaan na siya? Bumalik dun. Ganun ba? Hindi nagtagal bumalik si Kanole. Nakita namin na pagod siya. Pawes na pawes. May warak yung sando niyang puti at merong maliit na sugat sa pisngi. Ngayon ganito naman ang naging kwento sa amin ni Manong Nole. Ayon sa kanya, nang kami raw ay salakayin ng kulay itim na usok, agad siyang tumawag ng kanyang gabay. Gabay na siyang pumrotekta sa amin tapos dinala kami sa bahay. Nilabanan daw ni Manong Nolesto si Aling Bonita. Tapos yung kulay itim na usok na nagkorteng nakakatakot na halimaw ay hindi niya pinapansin. Hindi rin naman siya ginagalaw noon dahil ayon kay Mang Nolesto nakapaligid sa kanya ang 4 niyang mga gabay. Si Aling Bonita hindi rin pala basta kalaban. Kasi kahit nakapaligid na sa kanya ang kanyang mga gabay, nagagawa pa rin siya nitong sugatan. Napakalalakas daw ng orasyon na gamit ni Aling Bonita, na kung isang simpleng albularyo lang daw ang haharap sa kanya, tiyak na mamamatay. Pero dahil sa hindi basta albularyo si Mang Nolesto, nagawa niyang dakmain ang leeg ng matanda at ilang beses na hinampas sa lamesa. Hindi lang yon. Ang ginawa pa raw noon ni Manong Nolesto. Nakakita siya ng isang matalas na patalim sa kusina
ni Aling Bonita. Nang itutok niya ito roon habang nakasakal sa leeg, bigla raw ng laki ang mata ng matanda at sinabing, Huwag mo ko papatayin. Nagiging sunod-sunuran lang ako sa kanya. Ganon. Huwag mong isipin na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Hindi totoo yun. Pakawalan mo ko. Parang awa mo na. Hindi na ako susunod sa kanya. Si Mang Nolesto, Commander, mabilis na naniwala. Binitiwan niya ang matanda. Tumalikod siya bahagya. Hindi niya namalayan na dampot na pala ni Aling Bonita yung hawak niyang patalim. Kaya't pagharap ni Mang Nolesto agad siya nitong hinagad. Kaya yung pisngi niya nasugatan. Pero ang napansin ko noon kay Mang Nolesto, habang ikinukwento niya yon, yung sugat niya sa pisngi unti-unting naghihilom. Dagdag pa sa kwento ni Mang Nolesto, nakakaawa man ng matanda pero wala siyang pagpipilian. Upang walang maging ebidensya na siya ang pumatay sa matandang yon, binitbit niya raw yung matanda tapos sinabing, "Sumama ka na sa Diyos mo! Lintik kang matanda ka!" Hinagis daw yon ni Mang Nolesto. Maniwala kayo o hindi, hindi bumagsak yung matanda sa lupa at bigla na lang itong nilamon ng kulay itim na usok. Kakaiba ang kwento niya, Commander. Kakaiba rin ang kwento ng buhay namin, pero yun po ang totoo. Pagkatapos ng problemang yon, sinunog ng mga tao ang bahay ni Aling Bonita. Habang kami naman, tinanggal na ni Manong Nolesto ang pagiging aswang namin. Tuwang-tuwa kami noon ni ate. Marami nang nabuong pangarap sa amin nang mangyari yon. Aalis na sana si Mang Nolesto pagkatapos nito pero hindi kami pinaalis ng Teniente del Barrio. Bakit naman ho kayo aalis? Sama-sama tayong mabubuhay dito. Wala na tayong kinatatakutan. Kapitan, bago ang lahat gusto lang din naming linawin na ako at yung dalawa kong anak ay hindi na rin kami mga aswang. Alam ko. Una pa lang alam naming mga aswang kayo, di ba nga sinabi ng matanda? Pero wala naman sa amin yun eh. Ang sa amin lang, kay aswang ka pa, kay mangkukulam ka pa, kay sino ka pang Poncio Pilato basta maging matino ka lang. Pakikisamahan ka namin ng maayos. Yun lang naman ang sa amin eh. Huwag lang kayong gagawa ng hindi maganda ay dyan tayo maglalaban-laban. Kahit sino ka pa, lalabanan ka namin. Siya nga pala. Ngayon, nagtagumpay tayong palayasin dito si Aling Bonita. Magsasaya tayo. Magpapatay ako ng 4 na baboy. Natatawa noon si Mang Nolesto. Kasi akala nila'y napalayas lang niya si Aling Bonita. Ang hindi nila alam, yung paglayas ni Aling Bonita wala ng balikan. Hindi nila alam na ibinigay na ito ni Canole sa kanyang pinaglilingkuran. Yun ding araw na yon, nagparte ng ilang baboy, nagpaluto rin ng napakaraming sinaing at bumili ng napakaraming alak sa kabilang bayan. Bilang pagpupugay at pagsasaya sa pagkawala ng sakit ng ulo sa aming baryo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nangarap kami noon ni ate na makatungtong sa eskwelahan dahil merong eskwelahan sa kabilang baryo. Commander, ang hirap palang makisama kapag wala kang alam. Hindi kami marunong magbasa. Ganun pa man ang mga kaklase namin napakaliliit na bata. Doon ko nakilala yung teacher naming siyang nagpatibok ng aking puso. At hindi naman sa pagyayabang. Yung teacher namin noon, asawa ko na ngayon. Nang maging asawa ko siya, Commander, tinuruan niya ako ng ibang nalalaman niya. Tapos nang natuto na ako ng natuto, nag-usap kaming dalawang mag-asawa, Commander, na gusto kong mag-abroad. Sa kabutihang palad, Commander, nandito na po kami ngayon
sa gawin ng Europe at meron na rin po kaming mga anak. Dito ay pinagpatuloy ng asawa ko ang pagtuturo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po kayo'y naaliw. Ako at ang aking buong pamilya ay nakikinig po sa iyong channel. Maraming salamat, Commander, dahil dito namin natagpuan sa channel mo ang taong nagbigay sa amin ng totoong pagkatao. Maraming salamat po. Okay, wag mo na kayong alis. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kontakin niyo lang po ako sa Viber at sa WhatsApp. 0948-5230-887. Yan po ang aking WhatsApp at Viber account. Diyan lang po kung meron kayong kailangan. At patungkol naman po rito sa napakagandang kwento, wala akong masabi. Grabe na yan! Napakaganda! At sana'y nagustuhan nyo rin ang klase ng pagnanarrate ng inyong Commander JH. Pakirate naman ang ating story ngayon from 1 to 10 and then mag-hi and hello na rin po kayo sa inyong lingkod na si Commander. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!